ba, sin, alif, lam, ha. Alif, lam, ra, ha, mim, nun. May alif po sa gira dyan. Alif, lam, ra, ha, ya, at saka mim. Yan. Yan. Ito ay Bismillahirrahmanirrahim. Next, yung ganito naman, itong ha. Tingnan natin ang kanyang shape. Tingnan natin ang iba't ibang shape ng ha na ito kapag makikita natin sa Quran. At kapag nagkadikit siya ng lam. Pwede mo siyang makitang ganyan. Ito ay lam, ito ay ha. Halimbawa, ito ay mim, lahum. Pwede mo makita yan na ganyan. Yung naghalo. Pakita natin sa Quran. Yan. At hindi lang ganyan. Iba't ibang style ng ha na yan. Tingnan natin dito sa Quran, ha. Ito. Ito ay lam, ha, mim, lahum. Lahum. Yan. Hindi ko muna isabihin yung dito para focus tayo dito. Pwede rin makita mo dito na ito ay nagkadikit. Tingnan mo. Ito ay lam, ha. Tapos may alif. Kaya ito ay, itong lam, ito yung bawel niya, kaya la. Itong ha na naghalo dito sa lam, ito yung bawel niya, kaya laha. Yan. Atras natin para klaro. Wa qalal insanu ma laha. Waw, qaf, lam, alif, lam, alif. Pansinin mo ha, yung lam, alif na lagi magkasama ito ng alif. Itong alif na may kasamang hamza, ito yung bawel, kaya in. Ito yung si, ito yung ay nun, sin, nun, mim. Kaya patagalin mo dito sa ma kasi may alif. Ganunin dito sa kasi may alif po sa gira. Kaya wa qalal insanu ma laha. Ang point ko dito ay itong shape ng ha kapag makita mo naghalo ng lam at saka ha. Ang lam at saka ha. Kaya ito ay laha. Ito ay laha pa rin. Pero magkaiba sila ng style. Ito lam, ha. Lam, ha. Alif. Ito ay alif din. Kaya laha, laha. Next. Ito na yung sinulat ko doon sa part 5 na mim, lam at saka mim. Tingnan mo. Ito ay lam. Ito yung bawi, sukun siya. Tapos ito ay mim. Tingnan mo. Ganyan lang. Yan ay mim. Yun ang bawil niya. Tapos ito ay ghain. Ya. Ra. Ta. I-atras, gamitin natin itong fa. Ito ay fa. Tapos kahit may alif siya, hindi mo na yung patagalin kasi silent na rin kasi diretso tayo dito sa lam. Kaya ito ay fal. Mula dito sa fa, ito yung bawil, kaya fal. Dahil hindi mo siya masasabi na fala, fali, falo, dahil ang kasama ng lam na ito ay sukun, kaya fal. Itong mim, ito yung bawil, kaya mu. Fal mo. Ito ay ghain. Patagalin mo ng konti kasi mayroon ya na walang bawil, kaya fal mughi. Itong ghain na ito yung bawil, kaya papunta sa i, kaya ghi. Fal mughi. Itong ra naman ay may alif po sa gira, kaya patagalin mo rin dito. Tapos, dito na lang tayo mag-stop sa ta. Hindi natin gamitin yan kasi mag-i-stop tayo. Sabihin mo ito na falmughirat. Falmughirat. Ganun lang ha. Diretsuin natin. Falmughirati subha. Sad, ba, ha, alif. Yan yung sabi ko. Kung tayo ay mag-i-stop tayo sa ating babasahin, hindi natin gagamitin ang bawel, maliban na lang kung mayroon alif. Kaya may alif dito, ginamit ko. Pero, ang tanong, bakit ginamit ko ay, sinabi ko lang ay subha, hindi ko sinabi na subhan, na double ito, dapat sana basahin na magtatapos sa letrang nun. Ito ang sagot. Kapag ang tanwin na bawel ay nalalagay sa last na ating hihintuan, ay hindi natin gagamitin kapag wala tayong makitang alif.
At kapag meron naman tayo makitang alif gagaya nito, ay gagamitin natin, pero huwag natin gamitin ang pagkatanwin niya. Sabihin na natin na parang fatha rin siya, parang hindi siya tanwin. Ang ibig sabihin kasi pag sinabi kasi na tanwin, double na vowel. Hindi ko ito nasabi sa unang part. Ang tanwin, lahat ng vowel na double, mapaganyan man basta double, yun ay tanwin. Kaya kapag tanwin ang makita mong vowel sa last na ating hihintuan, ay wag natin gamitin yung pagkatanwin niya na magtatapos sa literal nun. Kaya ito ay falmughirati subha. Wag mong sabihin na falmughirati subhan. Hindi ganon, ha? Pero balik tayo dito. Ang point ko dito ay itong mim na nagkadugtong na, lam na nagkadugtong na mim. Next, ito ay lam pa rin at saka mim. Kakaiba na siya. Kaya ito ay falmuriyati qadha. Yan. Fa, lam, mim, waw. Patagalin mo dito sa mu dahil may waw na walang bawel. Ra, ya. Itong ya may alif sagira. Kaya patagalin mo din dito ng konti. Kaya ya. Falmuriyati qadha. Ito ay qaf, dal, ha. Gagamitin natin ang vowel na wag natin gamitin ang pagkatanwin kasi naghihinto tayo. Huminto tayo. At kaya falmuriyati qadha. At hanggang dito na lang muna. Sa next naman yung iba.